Pa. Kumusta? Handa ka na bang sumisid sa isang medyo komplikadong usapin ngayon? Kasi pag-uusapan natin yung banggaan ng batas at atong makabagong teknolohiya, specifically AI. May isang tunay na kaso kasi sa Sandigan Bayan eh. Isang abogado pinagpapaliwanag dahil sa legal documents na sinasabing tinulungan ng AI. Ang kaso, naglalaman daw ng mga maling impormasyon, mga maling citation. Paano ba to? Okay, himayin natin to. Ang Sandigan Bayan 7th Division, nag-utos kay Attorney Irel Boco na magpaliwanag. May 3 motion kasi siyang inihain. Ang naging problema, lumalabas na may mga basehan doon, yung mga citations, na parang hindi naman pala totoo. Oo, yun nga. Hindi lang yun, pati yung mga naka-quote na text daw mali. Tapos pati docket numbers at petsa, sablay din. Medyo malala. Grabe. So anong nangyari? Anong sabi ni Attorney Boco? Well, aminin naman siya sa pagkakamali. Nagsorry siya agad sa korte. Ang paliwanag niya, yung mga draft daw ng mga motion na yun, galing pa sa dating abogado sa kaso, si Ate Jerry Froilan Clerigo. At itong si Ate Clerigo daw, gumamit ng AI tools para sa research. Parang chatbot siguro ganun. So parang pinasa lang sa kanya yung draft tapos Parang ganun. Pero ang mahalaga at inaminin din naman ni Ate Boco, siya ang pumirma Kaya inako niya yung responsibilidad. Hindi niya raw nasuri ng mabuti bago niya pinirmahan at isumite. dito papasok yung sinasabi nating accountability, di ba? Kahit sino pa gumawa ng draft, AI man o ibang tao. Oo, tama. Yung pumirma talaga ang may huling responsibilidad. Yun ang sinabi rin ng korte. Tinanggap naman nila yung paliwanag, lalo na't mabilis na tuklasan yung mali at wala namang pinsalang na idulot sa kaso mismo. Pero nagbigay sila ng paalala, kailangan talaga ng masusing pagsusuri, doble ingat, lalo na kung may AI involvement. At dito na siguro papasok yung Code of Professional Responsibility and Accountability, yung CPRA. Anong mga relevant na provision dito? Oo, maraming applicable dito Una, yung Canon 2, Section 8. Ito yung tungkol sa misquoting or misrepresenting authority. Malinaw na malinaw dyan, bawal mag-misquote, mag-misrepresent o iligaw yung korte. Kailangan tumpak ang mga sinasabi mong basehan, lalo na citations. Hindi pwedeng gawa-gawa lang. Okay, gets. So, bawal ang fake news sa korte, kumbaga. Ano pa? Meron ding Canon 2, Section 11. Ito naman yung duty to correct false statements. Ibig sabihin, kapag nalaman ng abogado na may mali o hindi tumpak sa sinubmit niyang dokumento, may tungkulin siyang itama yun agad-agad. Okay. Kaya siguro nakatulong yung mabilis na pag-amin ni Ate Boco. Malamang, kasi nagpakita siya ng pagsunod sa tungkulin yan. Tapos, ikatlo, napaka-importante nito. Canon 4, Section 1. Ito yung sa competence and diligence. Inaasahan kasi sa bawat abogado na may sapat siyang kaalaman, kakayahan at kasipagan sa trabaho niya. Kasama na dyan yung masusing pananaliksik at paghahanda. Yung pagpasa ng dokumentong may mga mali, kahit hindi sinasadya, pwedeng ituring na kakulangan sa diligence. Parang hindi mo ginawa yung homework mo ng maayos. Makes sense. At nabanggit din yung tungkol sa supervisory liability, di ba? Kahit hindi directly applicable dito kasi si Ate Boco mismo yung pumirma. Lawyer, pwedeng managot kung may kapabayaan yung nasa ilalim niya. Pero ulitin ko lang, dito sa kaso ni Attorney Boco, klaro, ang responsibilidad nasa kanya bilang signing lawyer. Siya ang may final say, siya ang pumirma. Seryoso pala yung mga potential na paglabag. Ano kaya ang posibleng kahimatnan or parusa sa ganitong sitwasyon? Well, yung mga paglabag sa CPRA, may kaukulang parusa yan. Depende syempre sa bigat ng kasalanan, kung may masamang intensyon ba, at kung may mga mitigating o aggravating factors. Pwedeng mula sa reprimand lang o multa hanggang sa suspension o pinakamabigat, disbarment. Sa kaso na to, dahil nga maagap na tuklasan, walang major damage, at umami naman agad, baka ituring siyang less serious offense. Parang simpleng negligence lang. Pero kahit less serious, babala pa rin yan. Hindi biro yon sa record ng isang abogado, di ba?
Oo naman, malaking bagay yon. So ano ba talaga yung pinaka-takeaway natin dito? Yung pinaka-aral? Para sa akin, ang pinaka-critical na aral dito, pananagutan mo bilang profesional, lalo na bilang abogado, ang bawat salitang nasa dokumentong pinirmahan mo. Hindi pwedeng ituro ang AI o yung gumawa ng draft. Kailangan ng masusing verification. Check and double check. Kailangan mong balikan yung original source, hindi pwedeng umasa lang sa summary ng AI. Gamitin mo yung mga official sources like SCE Library, Lawfil, mga batas mismo. Tama. So hindi valid yung AI did it excuse. Kailangan talaga ng human judgment, ng human oversight. At siguro, parte na rin ng competence ngayon yung marunong kang gumamit ng AI tools, pero mas mahalaga, marunong kang mag-verify ng output nito. Hindi lang basta gamit ng gamit. Eksakto. Kailangan may internal process ka for quality check, checklist, peer review, kahit ano basta masigurado mong tama. At para sa iyo na nakikinig, hindi lang to para sa mga abogado, sa kahit anong propesyon o kahit sa pang-araw-araw na buhay na gumagamit tayo ng informasyon, lalo na galing sa mga bagong technology tulad ng AI, critical talaga yung accuracy, yung verification at yung accountability. Paano mo ba tinitiyak na yung impormasyong hawak mo at ginagamit mo ay tama at mapagkakatiwalaan? Magandang tanong yan sa sarili. At iiwan na rin namin sa iyo ang isang tanong para pag-isipan. Sa tingin mo ba, itong mga kasalukuyang tuntunin natin, gaya ng nasa CPRA, sapat na kaya para gabayan ang mga legal professional sa pagharap sa mga hamon ng AI? O baka naman kailangan pa natin ng mas specific, mas detalyadong mga patakaran para mismo sa AI use sa legal field? Ano sa palagay mo? Oo nga. Mahalaga yung tanong na yan. Gusto naming marinig ang mga insights nyo. Pwede kayong mag-comment. So, bilang recap lang, ang mga mahalagang prinsipyo sa CPRA na napag-usapan natin ay yung Canon 2, Section 8, Misquoting, Misrepresenting Authority, at Section 11, Duty to Correct. Tapos, Canon 4, Section 1, Competence and Diligence. At yung prinsipyo sa Canon 3, Sections 10-11, tungkol sa supervisory liability, pero higit sa lahat yung pananagutan ng signing lawyer. Ayan. Sana may napulot kayo sa ating talakayan ngayon. Para sa mas marami pang ganitong paghimaya sa mga importanteng issue sa batas, teknolohiya at lipunan, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod na pag-uusap.